Panibagong gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos ang tuluyan ng umalis sa kanyang administrasyon at ito'y walang iba kundi ang retired general at kilalang kaalyado noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Delfin Lorenzana. Tila ginulantang ang dating Defense Secretary ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang taong bayan nang kumpirmadong magbitiw ito sa Marcos administration bilang chairman ng Bases Conversion and Development Authority o BCDA simula pa noong 2022. Naniniwala ang marami sa ating mga kababayan na hindi personal ang di umano'y dahilan ng dating Defense Secretary na kung bakit ito biglang umalis sa gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos. Naniniwala din ang ilan na tila matapos lumabas ang balitang pagbulgar umano ni BP Sara, ilan sa mga di umano'y lihim ng gobyerno at pinangalanan mismo ng Vice Presidente na si Sara Duterte. Ang di umano'y 2 tao lamang ang may hawak ng national budget ng Pilipinas. Hindi na raw magtataka ang marami sa ating mga kababayan na kapag nasundan daw uli ang resignation ni Lorenzana. Ayon pa sa nilabas na report ng Inquirer.net, Lorenzana stepped down as BCDA chair. Delfin Lorenzana, who served as defense chief under then President Rodrigo Duterte, has stepped down as the Bases Conversion and Development Authority BCDA chair. As I stepped down as BCDA chairman, I thank President Ferdinand R. Marcos Jr. for the trust and confidence in me, Lorenzana said in a statement on Tuesday. Lorenzana, a retired Army General, was appointed BCDA chair just a week before his retirement. One of the sources of funding for an Armed Forces of the Philippines AFP modernization program, the BCDA is mandated to help strengthen the military to develop its former bases and properties into economic centers and communities. During his time as BCDA chief, Lorenzana vowed to earn 36% of the agency's earnings to the AFP modernization. I am honored to be given the opportunity to lead this vital agency and to contribute to the AFP modernization effort to the best of my officials and personal capacity, Lorenzana said, unquote. Ayon pa mismo sa ilang mga komento online ng marami sa ating mga kababayan, tila ay posibleng masundan pa raw ng resignation ng ilan pang mga cabinet Secretary ni PBBM dahil sa di umano'y mga kontrobersiyang kinasasangkutan raw ng Marcos administration. At sa inilabas na pahayag ni Delfin Lorenzana, marami sa ating mga kababayan na nakapansin at tila may ibig sabihin di umano ang pagbaba sa pwesto. Ilan sa marami sa ating mga kababayan na nagpahayag ng kanilang mga ugong-ugong at tila sinabing posibleng hindi talaga dapat magre-resign pa si Lorenzana, ngunit tila agad raw umano itong pinagbitiw sa pwesto para raw maiupo ang nasabing kaalyado ng Pangulo na nanumpa na bilang kapalit umano ni Lorenzana. Matapos nito, umugong rin ang usap-usapang tila isa't isa ng pinagtatanggal ng Marcos administration ang ilang mga naging sekretary ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang gabinete at nagsilbing alay nito sa nakalipas na 6 na taon. Tila na pag-initan daw umano si Lorenzana kaya pinagbitiw ito agad sa pwesto bilang chairman ng BCDA. Matapos lumabas ang balitang ito ay hindi naman nakapagtigil ang taong bayan sa mundo ng social media. Grabe no, daming tao tsaka talagang nakasuporta. Happy birthday. Oh, kayo dyan, kanta kayo. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Lahat po, pati dyan sa bahay nyo. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Sabi mo, nag-iiyakan na sila. Napakatindi nitong nangyayari. Ito pa, isa pa, panuorin po natin. Ito, nakakakilabot ito. Oh.
Happy birthday to you. Ang lupit, no? Alam nyo, hindi ko na po ipapakita kasi alam kong napanood nyo na. At napakaraming videos. At napakarami talagang umattend ng rally. Alam nyo, yung sinasabi sa atin nitong si Claire na pinagbabantaan tayo na wag daw tayo kundi pakukulong tayo kung inciting to sedition. Alam nyo naman yan ang pananakot nila dahil ayaw nila matanggal sa posisyon. Siguro habang buhay na nilang gustong maupo dyan, no? So ayaw nilang matanggal. No, pero ito sa akin. Tingnan niyo mabuti ha. Hindi naman namin kailangan ito madaliin. Hindi namin ito kailangan gawin sa marahas na paraan. Hindi namin ito kailangan gawin ng illegal. Napaka-importante. Ang dami po na nagrally ngayon sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Ang dami po. And that is enough. That is enough to convince ICC na si Tatay Digong that there is something wrong with this government. Hindi po pwede na ikaw ay pinagbibintangan na maraming napatay, crimes against humanity. Pero ganyan na nagmamahal sa'yo? That is impossible. Enough na yung napakita natin. At alam nyo, sa dami ng nagrarally kanina, I'm sure marami ng politiko na nag-iisip kung sila ay tataya pa rin kay Marcos. Kasi marami ngayong mga politiko, talagang politiko. Plus bilib pa nga ako dun sa mga hardcore na nandoon eh. Pero yung mga politiko na nagsasayaw sa gitna, yaan ang karamihan. Kung asa ng pakinabang. Yung talagang hindi naman Duterte, hindi naman pula, hindi naman dilaw, basta sayaw lang ng sayaw kung saan may pakinabang nandoon sila. Enough na yun napakita natin ng buong mundo, ng buong Pilipinas, kung gaano ang suporta ng taong bayan sa mga Duterte. That is enough. Kaya hindi na natin kailangan ng mga sinasabi nilang inciting to sedition. Dahil tandaan nyo po, magkakaroon po ng impeachment. Didesisyonan ang mga bagay-bagay ng ICC patungkol kay Duterte, even yung kanyang temporary release, no? Na ibang tawag nila, pero parang ganun, temporary release, makikita nila, pinulitika lang tong tao na ito. Pinulitika lang si Tatay Digong. Oh. At yung mga balimbing na politiko, iiwan na niyan isa-isa si BBM. Maraming ganyan. Even BBM is balimbing. Iisipin mo. Ha? Ngayon nakakuntsaba sa dilaw. 'Di ba? Yung mga yan, dating sip-sip kay Duterte. O di ba napakasip-sip niyang si Marcos kay Duterte? Even niligawan niya yung si VP Sara para siya makatakbong presidente. So, marami po tayong na-convince dito sa nangyari ngayon. And alam nila, this is just an intro. Hindi sila tatantanan ng taong bayan. Ako naniniwala, sure win na dito ang PDP. Sure win na dito ang Duterte, ang PDP, ang 10 senatoriables ng PDP. Sure win na. Sa nangyari ngayon, kitang-kita, gusto talaga nila si Tatay Digong. And this election, it's not about Lacson, it's not about Tito Soto, it's not about Pastor Kibuloy, it's not about Attorney Jimmy Bondoc, it's about Team Duterte and Team Marcos. Yan na lang talaga ang pipiliin ng taong bayan. Kasi pag nagboto ka sa alyansa, it means you are voting for BBM. At pag nagboto ka sa PDP, it means you're voting for Tatay Digong. Diyan maraming kakabahan. Kaya nga sinasabi kong paulit-ulit sa inyo at dahan-dahan nagkakatotoo. May mga kumakalas at kakalas pa diyan sa Team Alyansa, diyan sa Team Bongbong. Paano pa yung iba? Yung naninindigan pero may agenda, no? So napakaliwanag na pinakita na ang Pilipino. I think it's safe to say more than half ng Filipinos dissatisfied sa nangyayari sa gobyerno ni Marcos, and more than half of Filipinos mahalang Duterte.
Sila ay sumisigaw. Sila ay umiiyak sa kanilang puso kaya sila nag-a-attend ng rally. Yan po ay walang ayuda. Tandaan po natin Mr. Romualdez, yung mga nag-attend ng rally na yan, walang ayuda. Sa katunayan, sila pa gumastos. Umaambon pa yan. Sa ibang lugar, umulan pa. Sa katunayan, ako ngayon ay sinisipon kasi dito rin sa bahay namin, nag-uulan. No? Pero dinagsa pa rin ng taong bayan. Yung iba nga, giniginaw dahil dyan sa Netherlands, malamig. May nagrally pa sa Antarctica, may nagrally pa sa Timor-Leste, iba't ibang panig. Ganyan po, Ganyan po ang pagmamahal ng taong bayan. So tingnan po natin. Unahin muna natin ito, mamaya na yung mga 5 pang pulis huhulihin. Kanya-kanyang gimmick ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa kanyang 80th birthday. May mga pa-concert at meron pang mga OFW na umuwi sa Pinas. Nasa frontline ng balitang yan ang aming Mindanao correspondent, Bril Montalvo. Hindi nagpatinag para sa 80th birthday ni Digong. Kinantahan din nila ng happy birthday si Duterte. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Ilan sa mga narito ang overseas Filipino workers na sinadya pa raw umuwi. Naghahanda na rin daw sila pumunta sa the Netherlands kung saan nakakulong si Duterte sa detention facility ng International Criminal Court. I just came from Singapore to support you. Happy 18th birthday, good health. We wish you to come back. We will wait for you strong, buhay, malakas. Lahat ng pamilya namin since 2016, minahal ka, pinaglaban ka namin. Bitbit din ng karamihan sa kanila ang plaka na may mga mensahe kay Digong. Pero dahil may Yan ba may crimes against humanity? Hindi isolated case yan Buong Pilipinas ulit nag-iiyakan. isa sa Quiapo Church, lumipat ang mga Duterte supporters sa Minjola. Nagtungo rin sila sa Maraming ninenervyusin dyan sa Minjola. Balita ko, dinisperse na nga daw dyan May ninenervyos, no? Alam nyo, mga adik ngayon kinakabahan na. May balita ko may aalis daw na adik. Kinakabahan na. Siguro ngayon, malamig-lamig pa naman, maulan-ulan. Tapos ganyan, no? Ako, siguro yung mga adik nang gagalaiti. Pag mahal na mahal nyo yan si Tatay Digong, syempre, sino bang magagalit kay Tatay Digong kung hindi adik o komunista? Di ba? Siguro, nag-ano na yung mga adik na yan. Ako, naggagalaiti. Yung aalis. No, may aalis. Malapit na. May aalis na adik sa Pilipinas. Grabe. Pag nakabalik talaga si Tatay Digong, at naging mayor to ng Davao, naku, ang Davao po malinis Malinis naman po yan sa mga adik. Pero lilinisin pa. Naku, matatakot. Nangangatog ng mga adik. Tapos na naman sila. Hindi na naman sila makakatira. Oo. Pero alam nyo, dapat kung kayo adik, natutuwa kayo kay Tatay Digong. Kasi marami akong narinig na mga adik, katunayan, sila nga ay nagpapasalamat kay Tatay Digong. Bakit? Nabago buhay. Nagbagong buhay sila. Oo. Kasi siyempre, delikado sila Talagang, may kalalagyan sila kay Tatay Digong, di ba? Ikukulong yan. So, dahil doon, nagbagong buhay sila. Meron nga akong kakilala, isang magulang siya, no? At kaibigan pa niya si Tatay Digong. This is a true story, Kaibigan niya si Tatay Digong. At hiningi niya konsulta. Yung anak niya, adik. Kinausap ni Tatay Digong. Ngayon, sober na. Ilang taon na. Hanggang ngayon, hindi na nag-a-addict. Di ba? Ayan po ang epekto ng Tatay Digong. Paano hindi mo mamahalin yan? Ginawa niyang mapayapa ang kalsada natin. Ang dating krimen, violence sa Davao, alam natin yan. Ngayon napakalinis, di ba? Bonifacio Shrine at Plaza Miranda. Dinagsa rin ng mga supporters ng dating Pangulo ang Rojas Avenue sa baluarte ng mga Duterte na Davao City. Dito sa Davao City, yung rally dyan. Kung ito ginawa sa EDSA, mas marami itong nag-rally ngayon kesa EDSA People Power 1. Ang dami po niyan. Kung ito nangyari sa Maynila, magsisialisan ng mga adik. Tapos na ang laban. Nagsiliparan ng mga adik sa Pilipinas. Global Filipino Solidarity Program ang tawag nila sa pagtitipon. Isinara rin kaninang hapon ang ilang kalsada dahil sa dami ng tao. Meron ding mga nag-perform sa mismong venue. Ang
Ang ilang poste sa gilid ng kalsada may nakakabit na mga pulang laso na may nakalagay na Bring Duterte Home. Agaw atensyon din ang higanting cake ng dating Pangulo na may agila pa sa tuktok. Bago naman ang mismong programa, sinalubong ng Duterte supporters ang kanyang kaarawan sa pamamagitan ng isang manyanita sa labas mismo ng kanyang bahay. Higit 2,000 uniformed personnel naman ang ipinakalat sa lungsod para sa seguridad. Nagbabalita mula sa frontline. Yan. So yan po ang pangyayari sa buong araw at magtutuloy-tuloy yan kasi sa ibang bansa ay magse-celebrate pa lang sila, no? So pagpatuloy natin, sana po ikalat natin tong video na ito at tayo manatiling sumisigaw, nakikipaglaban sa mapayapang paraan. Isigaw natin ang ating kailangan sa gobyerno na hindi nila na ibibigay sa atin, ang kulang nilang trabaho, ang kulang nilang serbisyo at ang pagnanakaw nila dito sa mga ayu-ayuda na sinasabi ni Mayor Magalong, no? So maraming pagkukulang tong ating gobyerno. Ipagpatuloy natin ito. Again, makukuha natin ito sa mapayapang paraan. Makukumbinsin natin yung mga nasa gitna. Bakit mahal na mahal ng tao ang Duterte? At doon sa mapagsamantala, lilipat na yan. Kasi, alam mo, ang mga politikong may agenda, takot yan sa taong bayan. Pag nagsama-sama. No? So ako, hinihingi ko lang sa inyo, isa lang ang request ko. Vote straight PDP. Huwag na po tayong maglagay ng galing sa alyansa. 10 po ang ng PDP senatorial balls, kayo na bahala magdagdag kung sino yung dalawa. Basta lang, siguraduhin po natin na ang loyalty ay na kay Tatay Digong. Ganon din sa mga congressman, higit sa lahat sa congressman. Para mawalan ng abusado dyan sa Congress kasi sila yung mahilig mang-hearing, sila yung mahilig magpatawag ng vloggers, sila yung mahilig sila yung nagpa-impeach kay BP Sara. So sa mga congressman na iboboto nyo, sa mga party list na iboboto ninyo, huwag nyo pong kakalimutan. Yung mga pumirma sa impeachment ni BP Sara, huwag nyo na pong iboto. At tingnan nyo po kung saan sila nakaalyado. Kung sila ay sip-sip kay Marcos at walang paninindigan, kung sila ay sip-sip kay Romualdez at walang paninindigan, huwag nyo na po iboto. Make sure ang iboboto nyo may pagmamahal na tunay sa Duterte. Simulan natin baguhin ang bansang Pilipinas ngayong eleksyon. This is very, very important. Ipanalo po natin tong eleksyon. Huwag po natin iiwan kahit isa. Pakiusap, kahit isa, huwag po nating iwan na senatorial balls ng PDP. Bit-bitin po natin silang lahat. Pakiusap lang po. Napaka-importante niyan. Ha? Okay, sige po. Next topic tayo. Ito, pag-usapan natin, 5 pang pulis huhulihin. Second hearing, Senator Amy, kasi nga Yan. naulinigan kita, sinasabi About sa second hearing to pag-uusapan natin. mo rin na nahihirapan ka naman. Kasi marami nagtatanong, bakit wala kang inimbita? Kasi marami ng legal luminaries, mga former Supreme Court justices, etong mga talagang bihasa, may mga master's degree sa international criminal law and all of that, talagang legal experts na talagang yung legal minds that you can mine. Bakit hindi sila humarap because ang maririnig mong sinasabi nila is the legality of the arrest and the surrender. Hindi nila tinatawag na extradition ng pamahalaan, di ba? Surrender ng Pangulo, legal naman daw. Ayun na nga. So, maraming legal experts. Pero tulad ng sinabi ko, kesa sa experts on the side of the government, mas maganda rin yung mga neutral, yung talagang profesor. Kasi alam natin, napupolitika kapag gano'n. Palagay ko, overrepresented na nga yung gobyerno. Mag-isa lang ako doon sa isang panig hanggang doon. Ito, meron pong good news, no? So, wag muna nating awayin si Amy. Again, uulitin ko at ilang beses ko nang inulit, hindi ko sinasabing iboto nyo si Amy. At ayoko siyang isama sa PDP, okay? Maliwanag po tayo dyan. Kaya lang, wag muna nating awayin. Gaya ng sabi ko, malay natin, may pakinabang sa atin. Tayo naman ang mangga. Tayo naman ang manggamit sa kanila. Excuse me, ako po medyo may sakit, no? Tayo naman manggamit. At ngayon magagamit natin. Bakit? Magkakaroon pa ng second hearing. That is very important. Magigisa. At alam ko na maglalabas to si Amy. Baka ito mapaisip na pa-impeach niya si Bongbong. Wala pong makakagawa nun. Siya lang. Siya lang ang may lakas ng loob para mag-hearing patungkol sa paghuli kay Tatay Digong. Walang gumalaw sa senador. Wala. Siya lang. Hindi ko sa pinagtatanggol. Gamitin po natin. Kaya habang nagagamit, huwag niyo pong awayin. Ngayon may second hearing pa. Yung ibang senador na hindi gumalaw, eto may second hearing pa. Di mas maayos. Mas maraming mabubulgar. Mas marami tayong mapipiga. At yung mapipiga dito, pwede pang gamitin sa ICC. Napaka-importante ng bawat ebidensya dahil ito ay posibleng magpauwi kay Tatay Digong. Dahil dyan,
Ha? Mas marami tayong makukuha. So, wag muna, ha? Antayin natin si Amy. Dumating sina Alan Peter dahil ang dami-daming taga-gobyerno. Sa totoo lang, nung umpisa akala ko walang darating galing administrasyon. Pero biglang nagdagsaan, tapos nagulat na ako, dagdag sila ng dagdag ng pangalan. Sabi ko, ayos to. Talaga namang prepared sila. Siguro maganda yung hearing natin. Tapos, nung nandun na sila, dumami pa lalo, 3 kwarto na kami, naubusan pa nga ng pagkain eh. Kaya sabi ko, very represented. As a matter of fact, si Inday Sara lang ang nasa kabila at siya lang ang on Zoom, alas 3 ng umaga yata sa The Hague. Kaya, yun nga, inaanyayahan ko kasi magkakaroon ako ng second hearing. May second. Yes, magkakaroon ako. I finally decided kagabi na mag-second hearing na lang. Yes, dahil, maganda yan. may marami pang nagsasabing bitin, may mga katanungan ng OFW, at ang balita, marami pang warrant na susunod. Hindi naman ito ang kaisa-isa at kahuli-huli ang warrant. Meron pang susunod, nababanggit nga yung pangalan ng 5 pulis. Yan, may 5 pulis pang huhulihin. Kaya napaka-importante na ma-discuss to ulit sa hearing, and at the same time, kailangan mag-decide ng korte rito. Hindi porket nandun na si Tatay Digong sa ICC, hahayaan na lang nila kasi sasabihin nila Mutin Academy kasi andun na si Tatay Digong eh. Di ba? Nasa jurisdiction na ng ICC, hindi na natin basta-basta mababalik kahit ano pa i-discuss natin dito. Pero importante ma-discuss kasi kung mapapatunayang illegal yon, hindi dapat ganun ang proseso. Magagamit natin sa mga huhulihin pa. Tatandaan po natin, bigla-bigla na lang. Nung una, wala naman talaga, si Bato nasa listahan talaga yan. Si PRRD nasa listahan talaga. Pero si Sara, wala. Ngayong taon, naisama si BP Sara. Binabanggit na. Pagdating sa ICC, dapat din madampot si BP Sara. So, this is very, very dangerous. Kaya nga, sabi ko, maganda tong ginagawa ni Amy at dapat solusyonan ito ng korte, dapat desisyonan nila ito.